Mga kapatid, noon pong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang Galatians 2, 1 to 10. Kung saan po, ikinuwento ni Paul ang kanyang pagbisita sa Jerusalem. Doon, kinumpirma ng mga pinuno ng iglesia ang ebanghelyo na kanyang ipinangaral, na ang mga Gentile ay tinatanggap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Maliban po doon, ipinaglaban din ni Paul si Titus, isang Gentile believer, na huwag pilitin na ma-circumcise. May ilang Hudyo po kasi sa loob ng Jerusalem Church na nagpipilit na kailangan daw po ito. Dahil ang akala nila ang pagsunod sa kautusan ang batayan ng pagtanggap ng Diyos. Maliwanag po ang kanilang pagkakamali, mga kapatid. Itinuring po nilang kulang ang gospel, na para bang ang ginawa ni Kristo ay dapat pandagdagan ng ritual ng tao. Ngunit, nanindigan po si Paul. Ipinakita niya na ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pananampalataya kay Kristo. Now, this sets the stage for our passage today. Galatians 2, 11 to 16. Here, Paul demonstrates again that the gospel must remain pure, the gospel must remain uncompromised. Even when an apostle like Peter fails to live consistently with it. Sabi nga sa wika natin, walang sinasanto dapat. Ang mahalaga lang ay ang katotohanan. Notice that Paul's confrontation was not about social etiquette or cultural customs. It was about the very heart of the gospel. To withdraw from Gentile fellowship was to imply that justification required more than faith in Christ. That law-keeping was necessary for full acceptance. Dapat klaro na sa kanila yun na ang lahat ng mananampalataya, anuman ang nakaraan mo, saan ka mang lahi galing, ay dapat tatanggapin sa pagsasama-sama. Subalit tila hindi gayon ang nangyayari. Justification, brothers and sisters, is God's declaration that sinners are righteous on the basis of Christ's finished work. And on the basis of Christ's finished work alone, not human effort. So to compromise here is to compromise salvation itself. So this morning we want to highlight two main points from our text. First, the gospel must never be compromised by the fear of man, as we see in verses 11 through 14. Second, the gospel must never be compromised by the works of the law, as revealed in verses 15 to 16. And so with these truths before us, let us now begin our study together. So, point number 1, the gospel cannot be compromised by fear of man. Let's go back to our text and read verses 11 to 14 once more. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.
For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Evidently, si Peter naman po ang dumalaw sa mga kapatid sa Antioch. Noong isang linggo, nakita natin si Paul ang dumalaw sa mga kapatid sa Jerusalem. So ngayon, baliktad. Si Peter naman ang dumalaw sa mga kapatid sa Antioch. Now, ito pong Antioch ay isang siyudad na noong panahon na yon ay highly diverse. Kumbaga, cosmopolitan. Puno po ito ng iba't ibang lahi ng tao, iba't ibang lengguwahe at culture. At dito po nakita natin si Peter na umatras sa masarap at mainam na pakikisalo-sana niya sa mga Gentile believer dahil lamang sa takot sa tinatawag na circumcision party o mga Hudyong mananampalataya na iginigiit na ang mga Gentile ay dapat ding sumunod sa kautusan ni Moses. Ang pag-atras na ito ay nagbigay po tuloy ng maling mensahe. Ayon po kay Douglas Moo, ito ay isang praktikal na pagtanggi o pag-deny sa Ebanghelyo, sapagkat nagbigay ng impresyon na hindi sapat ang biyaya ni Kristo. Kumbaga, wala kaming pakikisama sa inyo hanggat hindi ninyo nami-meet ang lahat ng requirements of the law. Ganyan kaseryoso ang mensaheng na i-convey po nito. Maayos na si Peter Malinaw sa kanya na dahil sumampalataya ang mga Gentile na ito, walang dahilan upang patuloy silang humiwalay sa kanila. Pero dahil sa pressure ng mga legalist sa loob ng simbahan, ay nakadama siya ng takot. Now, point of clarification muna. When Paul writes, certain men came from James, he is simply noting their association with James, one of the primary leaders of the Jerusalem church. This statement does not imply that James approved of their actions. For Scripture gives no indication that he endorsed their legalistic ideas. On the contrary, James himself proclaimed the gospel of grace. Acts 15:13-21. Therefore, it is likely that these men, the circumcision party, the circumcision group, acted independently or even misrepresented themselves as James' representatives. So, gusto nating klaruhin yung aspeto na yon. Hindi sila pinapaboran ni James. Nagkataon lang na ito ay galing sa simbahan, Jerusalem Church, kung saan isa sa pangunahing pinuno ay si James. Nakalulungkot, mga kapatid, sapagkat si Peter po mismong nakaranas sa Acts 10 ng pangitain mula sa Diyos na nagpakita na ang dating marurumi ay nilinis na. Para sa mga Jew, ang mga Gentile ay marumi. Kaya ayaw nila na magkaroon ng pakikisama sa mga ito. Ang paniniwala nila, sila ang ibinukod ng Diyos, bayang banal.
So kami ang pure, sila ang marumi. Pero nakakita na siya ng mensahe mula sa Diyos eh. At nakita na rin po niya si Cornelius sa Acts 10. Isang Gentile na tumanggap ng Espiritu Santo na walang circumcision eh. Si Cornelius ay tumanggap ng Espiritu Santo, meaning to say, nakaranas ng kapanganakang muli, naligtas, nang hindi siya physically dumaan sa circumcision, yung requirement ng mga Hudyo para kay turing na bahagi ng bayan ng Diyos. Hindi na yon kinailangan ni Cornelius. Doon pa lamang po ipinakita na ng Diyos ang naang kaligtasan ay bukas para sa lahat, Hudyo man o Hintil, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya naman mga kapatid, wala tayong ganong pag-iisip. O di kaya naman ay yung unawa o yung akala na may mga taong siguro beyond na sa redemption at salvation ng Panginoon. May ganun po ba? Hindi ko na yan babahagi na ng salita. Malabong maligtas yan. Yung mismong pinag-aaralan natin ngayon ay mga sulat ng isang dating tagausig na iglesia ngunit nakakilala. So walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Abutin mo ang lahat. Wala kang sisinuhin. Dahil lahat ay posibleng makaranas ng kapanganakang muli at pagliligtas niya. Paul himself confirmed this truth. In Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And again in Ephesians 2:14-16, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Thus, brothers and sisters, the old wall of division has been torn down. And through the cross of Christ, all believers of every nation, every status and gender are united in one body, one faith, one spirit, one fellowship. Walang pinagkaiba. I don't know kung gaano kayo ka-familiar sa mga kaganapan sa ating paligid. Pero alam ninyo, matalik na magkaaway, for example, ang India at Pakistan. O di kaya naman ay ang Israel at Palestine. Or South Korea, North Korea. Matindi yung kanilang pagiging mga magkaaway. Pero kapag ka ang isang Indian at ang isang Pakistani ay nakakilala sa Diyos, doon na natatapos ang pag-aaway. Maaari nagpapatuloy ang pag-aaway ng kanilang bansa, pero silang dalawa ay dapat magtinginan ng tunay na magkakapatid kay Kristo. Amen? O para mas bumaba sa, mas makaka-relate tayo kung magkaaway halimbawa ang ating pamilya. Pero nakakilala tayo sa Panginoon. Kung gusto nilang mag-away, sila na lang. Tayo, sapagkat iisa ng karanasan kay Kristo, ay dapat mag-ibigan kung paano tayo inibig ni Kristo. Nasundan po ninyo mga kapatid?
At yan ang naging dilema ni Peter. May pressure na kung sino ang kaaway ng mga Hudyo, tinuturing na kaaway ng mga Hudyo, dapat turing niya pa rin kaaway. Kaya nang siya'y makita na nakikipag-fellowship sa mga Gentile believers, nagdalawang iisip siya. Nasusundan po ninyo? Amen. Paul warns in Galatians 6:12, as many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Here, brothers and sisters, the apostle exposes the root of compromise, fear of man. The Judaizers, the Jewish believers, pressed circumcision not because it was the truth of the gospel, but because they dreaded rejection. They dreaded persecution from the Jewish community who despised the message that salvation comes only to Jesus or through Christ crucified. We also see this same fear in Peter. For he quickly turned away and separated himself from the Gentile believers. His withdrawal was not a small matter. It set an example that misled others, even Barnabas, of all people. Kung kilala niyo si Barnabas, siya yung maawain, gustong magko-comfort sa iba. Pero sa pagkakataong yun, nagaya na rin siya sa kay Peter. Layuan nga natin yung mga Gentile believers, baka masamain ng mga kasamahan nating Jews. Brothers and sisters, please remember, when we compromise out of fear, we do not just weaken our own faith, we risk pulling others into the same mistake. That is why we must be careful, we must be aware and responsible, knowing that our actions can either lead others closer to Christ or drive them further away. Mga kapatid, sa panahon po natin, iba't ibang pressure din ang humihila sa ating makibagay sa mundo kahit mali. Nariyan halimbawa ang cancel culture, kung saan kapag tumindig ka sa katotohanan ng Diyos, agad kang binabash, pe-pressuring ka, pipilitin kang manahimik na lang. Nariyan din ang ideya ng same-sex marriage, na sinasabi ng mundo na love is love, o love wins. Ngunit malinaw po sa Biblia na ang disenyo ng Diyos sa marriage ay isang lalaki at isang babae. Sabi sa Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Pinagtibay din po ito ni Jesus. Sa Matthew 19:4-6, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore, they are no longer
They are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Dagdag pa po ni Paul sa Ephesians 5:31 to 32, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. At malinaw din po sa 1 Corinthians 7:2, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Isang lalaki, isang babae, pagsasamahin ng Diyos. Hindi dapat pahintulutan na baguhin ang definition ng marriage. Amen? Kahit na ang buong mundo ay nagsusumigaw ng iba sa pinananampalatayanan natin, tatayo tayo sa itinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Hindi yung iba na ngayon ng panahon, tanggap na yan. So tanggap na din natin. My. Malinaw po ang itinuturo ng Biblia. At bukod doon, sa huling talata, 1 Corinthians 7:2, ano sabi? To avoid fornication. So hindi rin po sumasang-ayon ng banal na kasulatan sa pagsasama ng dalawang individual na parang mag-asawa kung hindi sila mag-asawa. Hindi pinahihintulutan ng Biblia na umasta ang dalawa na para bagang mag-asawa sila kung hindi sila mag-asawa. Amen. Malinaw po ba yun sa atin, mga kapatid? No, kahit po sa loob ng church, may mga issue rin. May pressure din. Gaya halimbawa ng women leadership na taliwas sa disenyo ng Diyos para sa pamumuno. Sapagkat sabi po ng 1 Timothy 2:12, But I suffer not, I do not allow, I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Mas magaling pong mangaral si pastora kaysa kay pastor eh. Kaya baka pwede na rin. Hindi po yun pinatuhihintulutan ng banal na kasulatan. Excuse me. Lahat po ng ito, mga kapatid, ay tukso ng kompromiso. At kapag tayo sumunod, hindi lang tayo ang nadadala, pati na rin ang mga kapatid na nakatingin sa atin. Kaya't napakahalaga po na maging aware at maging responsible tayo. Ang mundo ay nagmamasid at ang mga kapatid ay sumusunod sa ating halimbawa. Kung tayo tumindig sa katotohanan, sila'y mahihikayat ting tumindig. Pero kung tayo matras, baka sila rin po ay mahulog din sa maling landas. Tulad po ng sabi ni Paul sa Acts 5:29, we ought to obey God rather than men. Mga kapatid, huwag po tayong matakot. Ang biyaya po ni Kristo ay sapat. Kung halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon na nakikipagbuno ka sa kasalanan na dahilan ng iyong pakikipagkompromiso, o ang mensahe ito ay para sa iyo rin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Akala mo, hindi mo kaya,
na lumakad ng iba sa likong landas na iyong tinatahak ngayon, pinapaalala ko sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Kaya kahit ano po ang sabihin ng mundo, kahit anong pressure ang dumating, tayo'y manindigan sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat sa ating katapatan, hindi lang tayong lumalakad ng matatag, pati ang mga kapatid na sumusunod sa atin ay nahihikayat na magtiwala at lumakad din sa biyaya ni Kristo. Totoo ang kasalanan ay contagious, pero ang paglakad sa katwiran ay contagious din. Nakahahawa din. Kung matagpuan kang may malaking pagtitiwala sa Diyos at walang takot, kung natagpuan ka na may kapayapaan sa gitna ng unos sa buhay mo, hindi lang ang sarili mo ang ginagawa mo ng mabuti. Nagsisilbi ka rin encouragement sa mga mananampalataya na nakatingin sa iyo. Now, last point. Second and last point. The gospel cannot be compromised by works of the law. Brothers and sisters, after seeing the danger of compromise in the face of worldly pressure, Paul reminds us of something far greater. The gospel itself cannot be compromised. As he declares in Galatians 2:15-16. Let's read. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Now please notice how Paul insists that justification is not earned by human effort or obedience to the law, but rests entirely on faith in Christ. Now, the point is not that the law is bad, but that it was never given as a means of salvation. To add works of the law to faith is to undermine the very heart of the gospel, because it shifts the focus from Christ's finished work to our own performance. Hindi ko alam kung napansin nyo. Balikan lang natin ng isang mabilis. Ano ang kanyang katwiran na ipiniresenta kay Peter? Bakit mali ang ginagawa niya? Sabi niya, we who are Jews by nature, tayo nga eh. Pinanganak tayong Hudyo, lumaki tayong Hudyo. Tama, lahi, tayo ang itinuring ng Diyos na bayan niya sa lumang tipan. Kung tayo nga eh, sabi niya, we who are Jews by nature. Tapos sabi niya, knowing that a man is not justified by the works of the law, tayo nga eh, naintindihan natin na hindi tayo pawawalang sala ng Diyos sa pamamagitan sa pagsunod ng mga kautosang hindi naman natin masunod lahat. Kung tayo nga eh, kung alam natin ang katotohanan ito, ano sabi niya? Even we, isinama ni Paul ang sarili niya, even we have believed in Jesus Christ. Kung tayo nga pinanganak na Hudyo sabi niya, malinaw sa atin na hindi ka tatanggapin ng Diyos dahilan sa pagiging Hudyo mo o di kaya naman dahilan sa
mga kautusan na ibinigay sa atin. Kaya nga tayo sumampalataya rin kay Jesus Naiintindihan niyo ba yung katwiran ni Paul? Para tayo pawalang sala rin. How? By faith, not by circumcision, not by observing dietary laws. By faith, we have been justified. Sabi ni Paul kay Peter. Now, why the so public correction? Kasi napaka-public ng ginawa ni Peter Imagine mo, nilayuan niya ang mga Gentile believers na parang nandidiri siya. Dahilan lang sa may mga nakakakita na nagtaas ang kilay, bakit ka nakikisama at kumakain sa mga marurumi? Dahil tayo ang mga banal Ang bilis nating mag-judge. Amen? At kadalasan doon, hindi naman natin alam ang context. Bakit ganun? Bakit ganun? Dami. Mas maganda siguro kung talagang gusto natin maging pagpapala alamin natin ang mga context ng bagay-bagay. Sa halip na mag-draw tayo agad ng conclusion. Itong mga legalist na ito, ganun ang trabaho mali ka na naman ng lakad. Mali na naman yung buhok mo. Dapat itim ang buhok. Bawal ang violet na buhok, Sister Lorna. Etc. Yung mga ganun ba? Yung nitty-gritty. Naalala ko tuloy, sa politics, di ba may isang congressman, pinintasan dahil ngiwi. Ayusin mo muna kay mukha mo. Ang di niya alam, ang context, na-stroke pala yun. Kaya siya nakangiwi. Amen? That's what we mean. Again, the point is not that the law is bad, sabi natin kanina, but that it was never given as a means of salvation. To add works of the law to faith is to undermine the very heart of the gospel because it shifts the focus from Christ's finished work to our own performance. The gospel, brothers and sisters, is radical in its simplicity. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And when we compromise this truth, whether by worldly pressures or by legalistic demands, we distort the message that brings life. Therefore, let us stand firm, knowing that our righteousness before God is grounded not in what we do, but in what Christ has already done. Mga kapatid, huwag po tayong malinlang na mga nagtuturo, halimbawa, na ang kaligtasan ay nakadepende sa ritual, sakramento, o kaya pag-aanib sa isang grupo o isang pangkat, o pagsunod sa patakaran o alituntunin ng tao. Muli po, ang katwiran ay hindi galing sa sarili nating gawa, kundi kay Kristo lamang. Kaya't hamon natin, o hamon sa atin, mamuhay ng may tapang. Ang hamon sa atin, mamuhay ng may pananampalataya, mamuhay ng may katapatan sa kanyang banal na salita,
mamuhay ng walang kompromiso kahit saan ka naroon at kahit sino ang kasama mo. Hindi yung para kang hunyango, nagpapalit ka ng kulay, depende sa kung sino kasama mo. Kristiyano ka, magningning ka, isang ilaw na nagliliwanag para sa kaluwalhatian ng ating Ama sa Langit. Kahit saan ka nandoon. Walang kompromiso. Upang ang ating pong buhay ay masilbing parang isang arrow na nakaturo hindi po sa ating sariling kakayahan, hindi po sa ating sariling gilas at galing, kundi sa natapos na gawa ni Hesukristo. Magtataka sila. Paano nagbago yung tao na yon? Kilala ko yun eh. Pambihira yun. Mandaraya yun, manloloko yun, magnanakaw yun, mangangalo niya yun, etc. etc. Paano nagbago siya? Ang kaluwalhatian ay babalik sa Panginoon. Dahil hindi lang siya makapangyarihang magligtas, makapangyarihan siyang bumago ng buhay. Kaya't marapat siya. Siya lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri at kaluwalhatian. Amen.